Ipinagutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Statistics Authority na gawing simple at mabilis ang proseso ng pagkuha ng civil registry document ng ating mga kababayan. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulong patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para pabutihin pa ang digital services sa bansa. Tulad na lamang ng pagpapatupad ng eGov.ph app na one-stop mobile platform na magpapabilis ng transaksyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bukod dito, inulunsad na rin ng PSA ang kanilang e-certificate service para makakuha ng digital na kopya ng birth certificate, marriage certificate at iba pang civil registry documents. Pinatitiyak naman ng Pangulo sa PSA na magiging mabilis at komportable ang transaksyon ng ating mga kababayan para sa physical copy ng mga dokumento. Dapat ay kasama na ng PSA ang ganitong serbisyo. At kung magre-request ng physical copy, ay dapat naman sa kahit saang branch ng PSA, pwede nang tungkunin. Ang mahalagang bahagi rin dito ay dapat i-recognize o dapat tanggapin ang mga digital document ng lahat ng opisina sa ating bansa. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa eGov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan.